Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. At magandang umaga po sa ating lahat. Sabi dun sa kanta natin kanina, isigaw natin ang pangalan ni Jesus. Taas ang kamay, sumayaw. So, hindi naman po nagtatapos kanina yung pagtaas natin ng kamay dahil patuloy nating itataas ang ating mga puso sa umagang ito. Hallelujah. Tayo po muna'y panandali ang manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Tunay ng napakabuti mo at nagsama-sama na naman kami bilang isang buong pamilya, Lord, na kasama ang aming tatay. Thank you, Lord. Maraming salamat sa umagang ito. Patuloy po ang aming panalangin sa patuloy mong gabay, sa pagpatuloy na pagbubukas ng aming puso at isipan, Lord. Panginoon, ang salita mo lamang ang mahayag, hindi po perpekto ang iyong lingkod, pero purihin dahil ikaw na aming Panginoon ay perpekto. Thank you, Lord. Marami pong salamat. Gamitin mo lamang po ako sa umagang ito at nawa, maging inspirasyon, Panginoon, patuloy ang iyong salita. Maraming salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sabi sa kanta kanina, tumalon man ako sa dagat, di ako malulunod. Lumakad man ako sa apoy, hindi ako mapapasok. Pero kinakabahan po ako. Hallelujah. Purihin ng Lord. Kasi sabi, pag kinakabahan daw tayo, tao pa rin tayo. Hallelujah. So, babasahin ko po muna sa Ingles ang ating pagsasaluhan sa umagang ito. At pagkatapos po, ay babasahin din naman natin sa Tagalog. So, makibasa po kayo sa akin sa Mark 10, verses 46 to 52. And as they went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. And many charged him that he should hold his peace. But he cried the more a great deal, Son of David, have mercy on me. And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying, Be of good comfort, rise, he calleth thee. And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. Verse 51. And Jesus said, What wilt thou that I should do unto you? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. Verse 52. And Jesus said to him, Go thy way, thy faith had made you whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. So, basahin po natin sa Tagalog. Maikli lang naman po ito. Bakit po natin binasa sa Ingles? Kasi, minsan po, sa salitang Ingles, ay may mga ibang salitang ginagamit. So, basahin din po natin sa Tagalog, pero iisa lang po ang mensahe. Sa Marcos chapter 10, 46 to 52. Dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, ay may naraanan siyang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Sundan po natin ang bawat talata. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw. Anak ni David, mahamag po kayo sa akin. Verse 49. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, Tawagin niyo siya. At tinawag nga nila ang bulag.
Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka. Ipinatatawag ka niya. Verse 50. Iniwaksin niya ang kanyang balabal. Paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. 51. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag. Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka. Magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon ding nakakita siya at sumunod kay Jesus. Purihin po ang pagkabasa ng ating pag-aaralan sa umagang ito. Siguro po nung una nating mabasa ang kwentong ito, namangha tayo kung paano pinagaling ni Jesus ang bulag na si Bartimeo. Pero, kung iisa-isahin natin, hindi lang po ito basta kwento. Ito po ay napakalaking bahagi or may connection po sa ating buhay. So, bilang panimula, tatanungin ko po kayo. May mga alalahanin po ba tayo or takot sa ating buhay? Meron po. Sino po yung wala? Taas ang kamay. Thank you. Pagpalain po tayong lahat. So, we fear of being ignored, di po ba? We fear of being rejected. Natatakot tayo na tayo'y baliwalain at hindi matanggap ng ating kapwa. Dahil marahil ito sa kalagayan natin sa buhay. Or maaring sa ating hanap buhay. Or sa uri ng ating pamumuhay. Minsan, masakit isipin. Pero, yan po ang katotohanan. Dahil yan po ang panuntunan ng mundong ito. Pero, magalak tayo dahil dumadaan lang po tayo dito. Hindi po tayo dito sa mundo. So, all we have to do is to practice social graces and social relationship. Maging mabuti na lamang po tayong tao. At isa pa, sa mga kinatatakutan o inaalala natin, ay kung magkakasakit tayo, ay baka hindi na tayo gumaling. Or baka, dalhin na natin alaga ang sakit na ito habang tayo'y nabubuhay. Pero, hindi naman po masamang natatakot tayo o nag-aalala. Ang masama po, ay yung OA na tayo. Huwag lang din may bumagsak na baso, iisipin na natin may namatay. Diba? O may mangyayaring masama. Huwag pong ganun. Kasi bakit? Kasi pag ganun na po yung ating way or behavior ng pagkatakot, ay parang wala na tayong Diyos sa buhay natin. Nalilimutan na natin na hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. So sabi sa 2 Timothy, chapter 1, verse 7, For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Napansin nyo inisa-isa of power, of love, and of a sound mind. So, binigyan pala tayo ng kapangyarihan para paglabanan or mapagtagumpayan ang mga takot natin. Pag-ibig, para hindi naman tayo masyadong nagiging sensitive. Pag yung ating kapwa ay nilulubak ang ating daan. And have a sound mind. Magkaroon tayo ng payapang isipan. Kalma lang po tayo. Kasi wala naman tayong magagawa sa behavior or pag-uugali ng kapwa natin. So, huwag po tayong judgmental. Okay? So, fear is not from God. Hindi po ba? Alam niyo po, bago ang pagbagsak ni Adan, na minana natin lahat, wala pong takot. Dahil napakaganda po ng lugar ng Hardin Eden na nilikha ng Panginoon. Ang unang record po ng takot ay makikita natin na naitala sa Genesis chapter 3, verse 10. Kung saan, nagtago si Adan dahil natakot siya. Kasi siya daw ay hubad na. So, anyway, alam naman na po natin lahat ng kwentong yan. So, paano po ba nakaka-apekto sa atin ang ating mga negatibong pag-iisip or how fear affects us in negative way? Una, pinanghihinaan tayo ng loob. Di ba po, pag natatakot tayo, pag nag-aalala, pinanghihinaan tayo ng loob.
kahit hindi pa man lang natin sinusubukan. Number 2, nagiging selfish tayo. Bakit? Dahil ayaw nating masaktan. Ipinoprotektahan natin ang ating sarili to the point na pati yung mga mahal natin sa buhay na umaasa sa atin ay nalilimutan na natin. Pangatlo, nagiging nearsighted tayo. Ano pong ibig sabihin? Nagiging limitado na yung ating pananaw. Kasi tinitingnan lang natin kung ano yung meron ngayon. Di ba po? Nagiging parang pati kinabukasan, nag-aalala na tayo. Sabi sa Bible, hindi yung kinabukasan, bali sa buhay niya. Kung sino yung Diyos ngayon, Diyos pa rin yan bukas. So huwag po tayo mag-alala. Di ba po? Tayo po ay may tinatawag na calculated risk. Ano po ibig sabihin? No? Yung kinakalkula natin yung mga bagay na kaya ko ba to? Eh kung susubukan ko, hindi ko naman yata kamamatay. Diba? Lakas loob lang. Kumbaga, sa pagbabike, alam mo namang babalabag ka eh, pag hindi ka marunong. Pero, susubukan mo pa rin kasi gusto mong matuto. Diba, sample lang po yan, parang sa buhay natin. Kung natatakot tayo, lalo pa, kayo mga kabataan kayo, mga bata pa kayo, huwag nyo katakutang subukin. Ang anong bang bagay na alam nyo, pakikinabangan nyo, o ikararangal ng magulang ninyo. Huwag nyong palalampasin yung mga pagkakataong yon. So, meron po tayong 5 tatalakayin ngayong umaga na bigyan daan natin na tuwing tayo'y dadalawin ni pag-alala at ni pagkatakot, ay masasalag natin sila ng maayos. At gagamitin natin yung kwentong binasa natin kanina. So, sabay-sabay natin isa-isahin kung paano ang kwento ni Bartimeus ay makakatulong sa atin sa pagharap sa mga common fears natin. Yung nabanggit natin kanina, common lang yan. Kasi yan yung pang-araw-araw na dinadanas natin. Okay po? So, let us take the challenge sa buhay na ito. God's faithfulness for His children is great. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Sabi nga, hindi naman niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. God's grace is new every morning. Araw-araw po yan bago. Kumbaga, pag nagising ka, ibig sabihin, may bago pa tayong blessing. May gagawin pa po tayo. And the grace of God will catch us if we fall. Kung mabiguman po tayo, nandyan ang kamay ng Diyos para saluhin tayo. Kasi, sabi nga, huwag tayong matakot mabigo. Alam naman ng Lord kung hanggang saan lang tayo. Hindi naman niya ipipilit sa atin isang bagay na alam niya, ikababagsak natin. At kung sakali mang mabigo tayo, dahil tao tayo, limitado lang tayo, sasaluhin tayo. Kumbaga, the cushion of grace of God will catch us. Amen. So, balikan na natin si Bartimeus. Sabi, may isang bulag na nakaupo. Bulag siya. Tagal na niya nakaupo marahil doon. Namamalimos siya. Alam niya na imposibleng mapansin siya ni Jesus sa dami ng tao at maingay ang paligid. Pero, sinubukan niya. He tried. Diba? Hindi siya natakot. Hindi siya pinanghinaan ng loob. Sabi sa verse 47, he shouted. Sumigaw siya ng sumigaw. Sabi niya. Pakinggan po natin yung isinisigaw niya. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Verse 48, sinuway siya at sinabihin, tumahimik ka nga dyan. Ang ingi-ingi mo. Yan, pinatahimik siya. Para sa isang bulag na mahina, ang pagsaway sa kanya ay lalo nagpalala sa kanyang sitwasyon. Kasi, naramdaman niya agad yung rejection. Pero hindi siya nawalan ng loob. Hindi niya sinabi sa sarili na, huwag na lang kaya. Dahil tao, hindi naman ako mapapansin. Hindi. Pero, verse 48, he shouted even loudly, a great deal. Ibig sabihin, todo na to. Sisigaw ko na to. Ito lang naman ang kaya kong gawin. Sabi siguro ni Bartimeus, kasi bulag siya, hindi mo siya pwedeng tumayo, hindi mo siya pwedeng tuwakbo. Sabi, nilakasan pa niya. Anong sigaw niya ulit? Anak ni David! Mahabag po kayo sa akin. Lakas-lakas siguro ng sigaw niya. Ay, tumigil. Ano pong napansin natin? Di ba bulag siya? Anong sigaw niya? Jesus, anak ni David. Kilala niya pala si Jesus. Kilala niya ang
Isaiah. Di ba bulag siya? Di naman niya nabasa ang Bible. Pero narinig niya, for sure. Kasi alam niya kung sino si Jesus. Di ba po? Alam niya ang propesiya. Sabi, sa pamamagitan ng mga latay at sugat ng Panginoong Jesus, siya ay magaling na. So, alam niya, sa araw na yon, gagaling na siya. So, makita po natin tayo, hindi tayo bulag. Diba? May mga kumakausap sa atin, andyan pa yung Bible, pwede nating basahin, pero minsan hindi pa natin siya makilala. Pero itong taong bulag na ito, nakaupo lang siya doon sa isang sulok, siguro sa dami ng kwentong naririnig niya na dumating sa kanya, ang pananalig. Gumagawa sa kanya ang banal na spirito. Kasi dadating ang araw, magagamit niya ang pananampalatayang ito para mabago ang kanyang buhay. So, binigkas niya. Sabi sa Romans 10:10, "For it is by believing in your heart that you are made right with God." Kapag pala tayo nananampalataya ay nagkakaroon tayo ng magandang ugnayan sa Panginoon. Di ba pag may magandang ugnayan tayo sa isang tao, sasabihin natin, pag may gusto tayong sabihin, pinakikinggan tayo. What more ang Panginoon? Kapag nakita niyang nasa tamang lugar ang ating puso, pakikinggan niya tayo. Tulad ni Bartimaeus, hindi siya nagdalawang isip kasi alam niya kung sino yung tinatawag niya at naniniwala siya. Pangalawa, sa ating pagtahak sa mga challenges, dapat i-welcome din natin yung obstacle o yung mga hadlang. Kasi hindi naman lahat ng dadaanan natin ay patag. May mga hadlang din tayong daraanan. Balikan natin ng verse 48. Pabalik-balik tayo. Kasi nga, iniisa-isa natin para malaman natin kung anong ginawa ng Panginoon kay Bartimaeus. So, Bartimaeus was told to be quiet. Sabi, tumahimik ka. Nadadagdag ka pa sa ingay. Pero di ba lalo pa siyang nagsisigaw? Di ba itinodo pa niya? Para daigin ang ingay ng napakaraming tao sa oras na yon. Bakit? Kasi alam niya, importante ang gusto niyang mangyari. Hindi niya pinakikialaman ang mga sasabihin sa kanya ng tao kasi alam niya na yung tinatawag niya, pakikinggan siya. Kahit marami pang tao sumasabay sa kanya. Alam niyo po, ang sitwasyon ay nagpapahina sa atin. Napakasakit isipin kasi ang sitwasyon, minsan dumadaan yan napapagtagumpayan natin. Ang masakit, yung nang-discourage sa atin, yung lubak na pumapatid sa atin, ay yung mismong kapatid natin, Kristiyano. Diba? Hindi naman nawawala kasi nga hindi tayo perfecto. Diba? Nagiging dahilan tayo ng pagkakapatid ng isa't isa. So, people may or will discourage us. Laging meron. Katulad na nangyari kay Bartimaeus, diniscourage siya ng tao. Yung sitwasyon niya, natatanggap niya Diba? Kasi lilipas lang ang araw. Pero yung tao, yun ang talagang, humadlang sa kanya. Alam nyo, minsan may mga tahimik lang na tao, hindi mo nila tayo inaaway. Pero bakit hindi sila masaya pag masaya tayo? Pag maganda yung ginagawa natin, hindi rin sila masaya kasi gusto nila mas magaling sila. Gusto nila mas masaya sila. At minsan, kahit maganda yung sasabihin mo, hindi nila pakikinggan. Kasi, hindi sila interesado. Sino ka ba? Diba? Parang masakit. In short, huwag po tayong matakot sa tao. Tao lang sila. Sabi nga dun sa Romans 8:31, "If God is with me, who can be against me?" Kung kasama ko ang Panginoon, sino ang pwedeng gumawa ng masama sa akin? Sa Psalms 118, Psalms 118, verse 6, sabi, "What can man do to me?" Anong kayang gawin sa akin ng tao? At sabi sa Proverbs 29, verse 25, "Fearing people is a dangerous trap." Kita nyo? Sabi sa Bible, pag natakot ka sa kapwa, para ka niling pumasok sa patibong ng kalaban. Bakit? Kasi, hindi naman masama yung taong yun. Kasi, maaaring hindi alam ng tao na yun na ginagamit siya ng dyablo.
sirain yung kapwa niya tao? Kung paano tayo ginagamit ng Diyos para sa mabuting gawa, na minsan hindi rin natin alam. Ganun din ang dyablo. Gagamitin tayo para maging masama tayo sa ating kapwa. Kaya sabi nga, huwag natin husgahan yung mga taong pumapatid sa atin. Kasi baka hindi rin nila alam na ginagamit sila ng dyablo. Pag-pray natin sila. Okay po? Sabi, trusting the Lord means safety. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Di ba alam natin, sabi, the absence of, safety is not the absence of danger, but it is the presence of God. Kung kasama natin yung Panginoon, magiging maayos ang lahat. Alam niyo po minsan, pag nasa jeep tayo at nakita natin yung jeep nagbabanking-banking na ganun, mag-pray lang tayo. Tapos sabihin natin sa sarili natin, huwag niyo paririnig sa katabi niyo. Magpasalamat kayo, nandito ko. Kasi may gagawin pa ako. Dahil pag naligtas ako, ligtas tayong lahat. Di ba po? Kasi, sabi nga, pag may paggagawa pa ang Diyos sa atin, safe tayo. At praise God. Kung sino yung kasama natin, magiging safe din sila. At ipanalangin natin na sana makilala rin nila si Lord isang araw para lahat ng taong nakasakay sa jeep, mananalangin na ng kaligtasan para sa isa't isa. At least physical safety kung sila'y nasa daan. So, again, i-disable po tayo ng opinion ng iba. Pero wag po natin itong hahayaan. Di ba po? Wag tayong mapanghinaan ng loob. Huwag natin pasin, minsan sa picture taking, sumasama pa yung loob pagka hindi nakukunan. Okay lang yun. Kasi baka hindi maganda yung angulo mo. Kung nakunan ka, magagalit ka pa. Hindi maganda yung angulo ko, ma-post ko. Okay lang po yun. Relate tayong lahat dyan. Meron ako isang nakausap na ate. Sabi niya, bakit ganun? Pare-pareho lang yung nasa post. Sabi ko, oo nga eh. Buti na lang, di tayo nakunan kasi baka pangit yung angulo natin. Di ba? Okay lang yun. Kasi masisi mo pa, di ba? Okay lang yun. At least, di ba? Alam natin, nandun tayo. Di ba? Kumbaga, angulo lang yan eh. Aksidente, pag pangit yung angulo, di, nainis ka pa. Oh, praise God, hindi ka nakunan. Thank you, Lord. So, moving on. Tandaan po natin, challenges is personal and worldwide. Bakit po worldwide? Kasi hindi naman tayo nag-iisa. Diba? Bakit? Kasi we are created individually unique. Diba? Magkakaiba po tayo. Iba-iba yung ating kwento, iba-iba yung ating kalakasan, at iba-iba rin ang ating kahinaan. Diba? So, kung ito'y kalakasan ko, for sure kahinaan mo. At kung kalakasan mo, for sure kahinaan ko. So, ganyan lang po ang buhay. At kaya nga, di ba, lagi natin sasabi, magpanalanginan tayo. Di ba? Tayo'y magpalakasan. Huwag po tayong magpayabangan. Magpalakasan po tayo. Di ba? Kasi gusto ng Lord, nagkakaisa tayo. Ayaw ni Lord nagdi-divide tayo. O, mag-addition na lang tayo. Okay. Hallelujah. So, number 3 na po tayo. Sabi, we need to be specific. Alam niyo po sa intercessory group, lagi natin sinasabi, be specific. Wala nang paligoy-ligoy pa. Anong gusto mo? Di ba? Hindi naman natin pwedeng bulahin ng Diyos. Na pag dinolan natin, sasabihin ni Lord, sige na nga. No, hindi po. Kasi alam naman ni Lord kung ano yung kailangan natin bago pa natin sabihin. At alam na po natin lahat yan. Lagi natin sinasabi yan. Okay, moving on. Hindi ba alam na Panginoong Jesus ang kailangan ni Bartimeus noong oras na yon? Bakit pa siya tinawag ni Jesus at tinanong? Ano bang kailangan ng bulag? Ano po bang kailangan ng bulag? Makakita. Okay. Siyempre gusto niya makakita. Tanong ng Panginoong Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa'yo? Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko pong sanang makakita. May humble pa siya. Ibig ko po sanang makakita. Okay. So, alam niyo po, hindi lahat ng pulubi sa oras at panahon na yon at magpahanggang ngayon sa panahon natin ay humihingi ng kagalingan o pagbabago sa buhay. Mas gusto nila ang awa at limos. Ano pong ibig sabihin nun? Di ba naririnig na natin yung mga ayuda, may pinangakuan, tutulungan kita kung pahala sa'yo. Sige, magkano kailangan mo? Sige. Kaya lang napapansin natin yung tao, umaasa na. Di ba? Maraming nakaranas sa atin ng ganyan. Umaasa na eh.
Diba? Teka lang, Lord, hindi na yata tama ito. Nagiging tamad na siya. Sabi sa Bible, alam nyo ha, totoo yan, nasa Bible to, basahin nyo. 2 Thessalonians 3 verse 10. Sabi, huwag pakainin ang tamad. Nasa Bible po yan. 2 Thessalonians 3, chapter 3 verse 10. So, ang ibig lang sabihin nito, hindi naman sinabi na, huwag mo nang pakainin yan, pabayaan mo. No. Ang ibig sabihin ng verse na ito ay patungkol dun sa taong kinakatungkulan. Dapat masipag tayo. Responsable para sa sarili at sa kapwa. Dapat maging kapaki-kapakinabang tayo sa lahat ng bagay. Diba? Sadyang may tamad lang or intentionally idle. So mag-ingat po tayo. Kasi baka akala natin nakakatulong tayo. Yung pala kinukonsinti na natin sila. At pag dumating pa yung araw na wala na tayong maibigay, kasi nga, na-realize natin, magagalit pa yan. Diba? Pero sabi nga, again, huwag tayong magalit sa kanila. Kasi baka yun ang paraan ng Diablo para gamitin siya. At hindi na niya alam na siya pala ginagamit lang ng Diablo. So, sabi nga, again, let's keep on praying for one another. Hindi natin alam kung kailan din tayo manghihina at mangangailangan tayo na panalangin ng iba. So, balikan natin sa verse 49. Nung narinig ng Panginoong Hesus yung sigaw ni Bartimeus, tumigil siya. At sinabi, tawagin niyo siya. So, pamilyar sa atin yung pagtigil na ito ni Jesus. Kasi may isa pa tayong kwento sa Bible na tumigil din siya. Ngayon, sa pagkakataong ito, tumigil siya dahil narinig niya yung sigaw ni Bartimeus nang may pananampalataya. Pero di ba, meron isang tagpo sa Biblia na tumigil din siya. Kasi may babaeng humawak sa laylayan ng damit niya. So, parehong senaryo. Yung isa sumisigaw, yung isa humawak sa damit. Di ba ang daming tao? Ang daming sumisigaw. Lahat ng tao halos bangga-banggay na siya. Hindi niya napansin. Pero bakit yung humawak sa laylayan ng kanyang damit? In fairness, doon sa babaeng dinudugo, ng 12 taon, ang dami niyang dugo. 12 taong umaagos, di siya natuyuan kasi may plano ang Diyos. Di ba po? Hallelujah. At sa pagsigaw ni Bartimeus, ito ay sigaw ng may pananampalataya. Di ba sabi niya, tumayo siya ng patalon, sabi sa kanya, tumayo siya at iwinaksi niya ang kanyang balabal. So, ano po ba yung balabal na sinisimbolo? Balabal o cloak, sa panahon na yon ay nagsisilbing parang identity nila. Identification, rather. Na kung saan, kapag nakasuot sila ng balabal na yun, ay para ma-identify silang pulubi at sila ay sadyang bibigyan ng limos, na dapat lamang silang bigyan ng limos. Alam nyo, karaniwan sa mga pulubi ng panahon ng Panginoong Hesus, pumupwesto sila doon sa tabi ng templo. Doon mismo sa may entrance. Alam niyo po ba, yung entrance ng templo ay napakaganda. Inilarawan po sa Bible kung gaano ito kaganda. Maalala ko lang sandali. Di ba yung ating gate? Yung Moses Cradle Academy. Lunes hanggang Biyernes at least. Bukas-sara lang yan. Papasok ang estudyante, lalabas ang teacher, lahat, pabalik-balik, at sasara. Pero pag Sunday, alam niyo ba nagiging special ang gate na yan? Nagiging special yan. Wala man siyang bulaklak, wala man siyang adornong ginto. Napaka-special ng gate na yan pag Sunday. Bakit? Kasi doon tayo dumadaan, papunta dito sa worship hall. Diba? Hallelujah! Thank you, Lord! Hallelujah! Alam niyo po ba, ang tatay, mga magulang natin, ito relate na yung may mga asawa. Di ba malayo na tayo sa magulang natin? Pero kahit minsan sa isang linggo, minsan sa isang buwan, minsan sa isang taon, kapag tayo pumupunta sa bahay ng magulang natin, tuwang-tuwa sila. Kasi sama-sama tayong kumakain, nag-uusap, nagbibiruan. Di ba? Ang saya sa pakiramdam ng mga magulang natin. Lalo't higit pa ang Panginoon. Isang linggo, may kanya-kanya tayong kabisihan. May kanya-kanya tayong ginagawa.
para kumita ng pera, para gawin ng ganito, para gawin ng ganyan. Diba? Pag linggon, pumapasok tayong lahat dito para bisitahin yung tatay natin. Although, buong araw, buong linggo kasama natin siya eh. Pero magkakahiwalay tayo. Pero every Sunday, pagpasok natin sa napakagandang gate na yan, pagdating dito, di ba sabay-sabay tayong umaawit? Sabay-sabay tayong pumapalakpak. Sabay-sabay tayong nananalangin. At ang tatay natin sa langit, tuwan-tuwa, ang mga anak ko, magkakasama na naman. Diba? Sabi nga eh, walang pinakamasayang tagpo, kundi yung magkakasama ang magkakapatid, lalo tigit sa pananampalataya. Marami rin tayong kapitbahay. Nagpe-praise and worship din sila. Diba? Maaring hiwa-hiwalay tayo ng church, pero nasa isang langit lang ang Diyos natin, nakikita tayong sabay-sabay. Sabi sa Bible, huwag niyong kaliligtaan ang pagtitipon kasama ang inyong kapatiran. Minsan isang linggo lang po. Pagandahin po natin yung gate na yan every Sunday. Dahil yan po yung dinadaanan natin para tayo sumamba. Hallelujah! Purihin ang Panginoong Jesus. Hallelujah! So, balik na po tayo sa verse 49. So, sabi nung tumawag sa kanya, lakasan mo ang loob mo. Tumindig ka, ipinatatawag ka niya. Doon sa English version na binasa natin kanina, sabi, be of good comfort. Pag sinabing be of good comfort, kumalma ka. Kalma. Kasi pag tayo kumakalma, nare-regain natin yung ating lakas na nawala. Subukan nyo. Kalma. Okay. At pagka tayo kumalma na, nariliwanagan tayo, oo nga pala. Alam ko na. Alam na natin yung gagawin natin. At pumapayapa tayo. Pag tayo'y payapa, nakakapag-isip tayo ng tama. Kaya sabi dun sa King James, be of good comfort. Hindi lang niya sinabing be comforted, be of good comfort. Kasi may ibang kumakalma lang, tapos ayan na naman. Pero pag sinabing be of good comfort, kalma. Komportable. Di ba pag napupunta tayo sa restroom, may comfort paglabas natin? Kasi nga, lumabas na yung sama ng loob natin. Hallelujah! Oh, wag kayong matatawa. Kay Pastor Anthony nang galing yan. Wala daw pangit na miyembro. Walang pangit na bahagi. Di ba, Pastor Anthony? Hallelujah! Di ba? So, being comfortable sa presensya ng Panginoon ay agad-agad nagbibigay sa atin ng pag-asa na panibagong lakas at panibagong kapayapaan. Hallelujah! So, anong ginawa ni Bartimaeus? Balikan natin sa verse 50. Agad-agad, nung sinabi, lumapit ka. Agad-agad, dinalis niya yung Bartimaeus ang kanyang balabal. Sabi, Bartimaeus, cast away. Away, hindi naman niya, okay, andyan na ako. Hindi. Tinanggal niyang ganon. At sa tagal ng pagkakaupo niya doon, di ba patalon siyang tumayo? Hindi niya siguro naramdaman yung lagutok ng buto niya. Ang sakit nun eh. Diba? O, relate yung mga seniors tayo, mga seniors dyan. Di niya yung naramdaman, excited siya. So, tinanggal niya yung balabal, hinagis niya palayo sa kanya. So, balabal o kasutang bumalot sa kanya sa napakatagal na panahon. Bilang alipin ng pagkabulag, bilang alipin ng kahinaan, itinapon niya yung balabal na yun. Balabal na ang kawalang pag-asa. Tayo po, nang tayo makipag-isa sa ating Panginoong Hesus, anong balabal na po yung naitapon natin? Marami pong balabal na, si Bartimaeus nga isa lang. Tayo, patong-patong yung balabal natin, dala-dala, bago natin nakilala ang Panginoong Hesus. Hanggang ngayon may inaalis pa rin tayo. Pero praise God, at least naaalis natin unti-unti, hindi man biglaan. So, tanong, bakit niya itinapon? Kasi nga, hindi na niya ito kailangan. Kasi bulag siya, pero alam niya, makakakita na siya. Naniniwala siya at nananampalataya sa oras ng kanyang kagalingan. The grace and favor of God will be upon him. Kaharap na niya ang hari ng mga hari. Magpapabago sa kanyang buhay. Palakpakan naman natin ang Lord. Hallelujah! Hallelujah!
tayo po bang lahat ay nagbago na? Unti-unti po yan. Huwag po natin pilitin. Hallelujah. So, verse 51. Tinanong siya ng Panginoong Jesus. Paulit-ulit tayo. Ano ang gusto mong gawin ko sa'yo? Sumagot si Bartimeus. Gusto ko pong makakita. Verse 52. At sinabi ng Panginoong Jesus, pakinggan niyo mabuti kung ano sinabi ng Panginoong Jesus. Humayo ka at magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Sa last verse ng verse 52, noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Again, ano sabi ng Panginoong Jesus? Humayo ka. Sinabi ba niya kay Bartimeus na, oh, magaling ka na, sumunod ka sa akin, ha? Walang pilitan, di siya pinili, sabi ni Lord, sige, alis na, magaling ka na. Pero, sa last verse, sabi, noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Nakita niyo po? Nakita niyo yung mga pattern ng mga tala? Diba? Sabi nakikita rito, walang pinilit sa atin ng Panginoong Jesus na sumunod sa Kanya. Ito po'y biyayang dumating kay Bartimeus at sa ating lahat upang tayo'y magkaroon ng pagsuko at pagsunod sa ating Panginoong Jesus. So, punta na po tayo sa number 5. So, sumunod si Bartimeo. Anong ibig so? He is willing and he is ready to take the new journey with Jesus. Parang tayo rin po. Diba? Nag-decide tayong sumunod. Diba po? Hindi lahat ng pinagaling ng Panginoong Jesus ay sumunod sa Kanya. Yung iba hindi nga nagpasalamat. Diba? Parang, okay, party. Okay, ganun lang sila. Diba? Kaya nga, diba, ang dami. Yung mga bulag, basta ang dami. Ang kulang oras natin. Okay, so, God's miracle and grace made us well. Binuo tayo. Ito sinabi natin, God made us well. Kanina, doon sa binasa natin, God and made Him whole. Ibig sabihin, hindi lang basta tayo pinagaling, tayo ay binuo. Di ba? Kasi, saan ba tayo galing? Tayo nililok mula sa putik, madumi. Pero napakaganda ng resulta. Diba? Ganda natin. Perfect. Pero, niloko tayo ng diablo. At tayo patuloy na bumalik sa pinagmulan natin, nagtampisaw tayo sa putik. Pero napakabuti ng Diyos. Kumbaga sa vase na nabasag at nang hinayang tayo dahil mahal, isa-isa nating dinampot at pinagdikit-dikit ng glue at nilagyan ng scotch tape. Buo na, pero may lamat pa rin. Ang Diyos hindi. Nung tayo'y nagkawasak-wasak, nang tayo'y nasa putikan, hinangon niya tayo, hinugasan ng kanyang banal, sakdalinis na dugo. Hanggang tayo'y naging napakalinis na, naging makatwiran sa harap ng Panginoon. Wala yung lamat. Ni walang lamat na makita. Anong sabi? Kung gano'ng kalayong silangan sa kanluran, ganun kinalimutan ng Diyos ang karumihan natin. Dahil yung ginawa niya sa krus ay permanente. Ang ginawa niya sa krus ay sukat niyang ipinagpalit ng kanyang sariling buhay para lang tayo magkaroon ng panibagong buhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama niya. So, hindi pinilit ng Panginoong Jesus si Bartimeus para sumunod sa Kanya. Ito ay biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Tayo po, wala rin tayong bahagi sa ginawang pagtubos ng ating Panginoong Jesus. Di ba sabi niya, nung nakapako siya sa krus bago siya malagutan ng hininga, sabi niya, tapos na. Wala ka nang idadagdag. Tapos na. Ang kaligtasan ay regalong tinanggap lang po natin. Dahil sa kanyang walang hanggang biyaya at awa, sukdulan na tayo ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. At bilang tayo ay binigyan ng bagong buhay, dapat sumunod din tayo at lumakad kasama niya. Meaning, hindi tayo magdadagdag. Makikikooperate tayo. Let's cooperate sa mga missions, sa mga gawain. Kung paano tayo pinagpapala ng Lord, doon naman manggagaling yung ating
pagiging cooperative. So, bilang bahagi ng katawan ni Kristo, may kanya-kanya po tayong gagawin. Kaya nga ang tawag sa atin ay body of Christ. Katawan ni Kristo. Tayong lahat ay bahagi. Sino yung ulo? Ang Panginoong Jesus. Di ba po? Because Christ is the head of the church. At yung church, tayo. Diba? So, tayo po may kanya-kanya tayong gagawin. Again, walang maliit o malaking gawain sa mata ng Panginoon. Kasi, kung maliit lang yung purpose natin, praise God. Baka pwede pang magdagdag si Lord. Kung malaki naman yung ministry natin, praise God pa rin. Kasi baka yun yung nakita niyang gagawin natin. So, huwag po tayo mag-compare. Ako nga, ganito yung papel ko siya nga, ganyan lang. No, hindi. Ang sabi ng Lord, kayo dyan, ha? Pag-akit nyo dito, hindi ko may tatanong kung anong grade nyo sa math. Diba? Wala namang ganun. Hindi ko may tatanong kung magkano ang bank account mo. Walang ganunan. Diba? Kasi we are living, tayo nabubuhay sa purpose at plano ng Diyos. So, maging mabait po tayo sa isa't isa. Sabi nga kanina, social graces. Diba? Social relationship. Maging mabuti na lang po tayo. Wala pong perpekto sa atin. So ngayong umaga, open-minded po ba tayo? Sagot po, open-minded. To, networking to. Yes. Networking, but not the scammer's way. Kasi may scammer, di ba? So tayo mag-networking tayo. So, may bagay tayong marirealize dito. Ano po ba ang ginagawa sa networking? Share, share, share to the downline, di po ba? At kailangan, trabahuhin mo yung isang-isang yan para kumita ka, para yumaman ka. Yun ang networking na alam natin. Pero dito sa networking na ito, dapat sigurado tayo na yung pag-share-sharean natin ay maglalalike din. Siguraduhin natin na naintindihan niya yung sinabi natin para sa susunod, siya naman yung mag-share. Hindi po sapat na sinabi natin. Dapat ipaintindi natin. Yun po yung ginagawa natin sa pagbabible study. Hindi po yung madali. Pero, kasama naman natin si Lord. Sabi nga, ang trabaho lang naman natin is mag-share at mag-like. Trabaho na ni Lord, yung i-convert at baguhin yung kapwa natin. Kaya huwag natin sabihin, dahil sa akin, nagbago yan. Dahil sa akin, kinausap ko yan, bago yan. Hindi po, baka sabihin ni Lord, ito na. Diba? Hindi po. Ang trabaho lang po natin, gawin natin yung ipinagagawa sa atin ng Diyos. At siya na yung kukumpleto nun. Kasi di ba sabi, siya yung perfecter of our faith. Siya yung bubuo sa atin. Kung ano man yung kulang, siya nang bahala doon. Sagot na ni Lord yun. Kita nyo na. Di ba? Akala natin yung share, tsaka like, nauso na lang ngayon. Pero ganun kabuti ang Diyos. Di ba? Ibinigay niya yung talino dun sa mga may kakayanan na gawin ang social media. Kaya ngayon, ang gagawin na lang natin kung talagang wala tayong time, pag may nakita tayong mensahe, supportahan naman natin. Like natin. Para yung friends natin, makitang nilike natin, ay, ilalike ko rin. Sa katagalan, hindi niya na lang basta ilalike. Pakikinggan niya na rin. Babasahin niya na rin. Pero, piliin natin yung ilalike natin po. Baka kung ano ng doktrina yun. sabi ni Ate Mabel, nilike kasi niya, kaya nilike ko at masisipa tayo. So, kailangan po, lagi tayong magbabasa. Kasi sa pagbabasa natin, sabi nga, pag nagpe-pray tayo, kausap natin ng Lord. Pero pag nagbabasa tayo, kinakausap tayo ni Lord. Katulad na lang itong kanta ni Bartimaeus, akalain pagbaba natin, ang dami pa lang gustong i-share sa atin ng kwentong ito. So, ngayon po, let us share the true gospel. Bakit true gospel? Merong gospel ba? Meron bang wrong gospel? Kasi po, kapag binasa natin ang gospel at hindi natin na ipamuhay ng tama, maraming matitisod sa atin. Diba? Kung tayo mismo sa sarili natin, hindi natin pinakinabangan ang salita ng Diyos, paano natin to i-share sa kapwa natin? Tandaan natin, ang salita ng Diyos ay totoo. Dahil totoo ang Diyos at ang ating Panginoong Hesus, sabi nga sa Bible, siya ay katotohanan. At tayo po ay pinanghahawakan natin ang pananampalatayang
ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Jesus. So sa atin pong conclusion na po tayo. So, we don't know how long Bartimaeus had been blind. But it only took a moment for him to decide to call on Jesus for help. Jesus met many spiritually blind people until these days. Though their eyes are fine, they could not see the truth about Jesus. But blind Bartimaeus heard that Jesus was coming and boldly cried out. In coming to Jesus, we need to be like Bartimaeus. We must overcome our doubts and fears and take the step to call on Him. Bartimaeus had not seen Jesus' miracles because he was blind, but he responded in faith to what he had heard. We have heard and read Jesus in the Bible. Sana po, let us respond in faith, katulad ni Bartimaeus. Sa huli, sinulat po ni Apostle Peter. 1 Peter chapter 1, verse 8. You love Him even though you have never seen Him. Though you do not see Him now, you trust Him and you rejoice with a glorious, inexpressibly joy. Alam nyo, sa gitna ng pagsubok, hindi normal maging masaya. Pero sabi ni Pablo, nalaman ko ang sikreto kung paano sasaya at makontento. Ano yung sikretong yun? Hawak siya ng Panginoon. At yung kanyang pananampalataya ay pinanghahawakan niya na kahit anong mangyari, kasama niya ang Panginoon. Sana po ganyan din tayo. Huwag po tayong papayag na ibagsak tayo o ma-discourage ng mga bagay sa paligid natin. Unang-una, sabi nga natin, di tayo taga rito. So, lilipas din yung mga bagay na yan. Sabi, isang araw, babalik ang Panginoong Jesus. Si Elijah, nung kinuha ng Panginoong Jesus, bumaba yung nag-aapoy ng karuwahe at kabayo. Hindi siya sumakay dun. Dumati ang napalakas na ipo-ipo, tinangay siya sa langit. Diba? Tayo, pag dumating ang Panginoong Jesus, wala namang bababang nag-aapoy na karuwahe at kabayo. Pero for sure, babalik siya. Susunduin niya tayo. Okay lang, Lord, walang maapoy, walang whirlwind. Pero sasalubungin tayo ng Panginoong Jesus. At napakasarap marinig na sasabihin niya sa atin, well done, my good and faithful servant. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Let us operate in the realms of faith. Mabuhay po tayo sa pananampalataya. Dahil doon lang po tayo tatatag. Hallelujah. So, feeling victorious po ba tayo ngayong umaga? Na-feel po ba natin yung victory na naranasan ni Bartimaeus? Okay. So, ngayon po kakanta tayo. O, Ate Jane, kanta tayo. Ayan. Mabilisan po ito. Pwede po tayong tumayo! Tayo po tayo! Paseto! I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groanings, of His precious blood's atonement. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see.
to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Thank you, Lord. Feeling namin, Lord. Actually, feel namin victorious kami sa umagang ito. Dalinawan natin ang pagtatagumpay na ito sa pang-araw-araw nating buhay. At kung sino man po ang tatayo sa susunod na araw sa pulpitong ito, pakinggan po natin dahil ang challenge ay magsisimula paglabas natin ng pintong yan. Ano ang nagawa sa atin ng mensahe sa umagang ito? Samahan nawa tayo ng Panginoon sa susunod na isang linggo. Magkita-kita muli tayo sa lugar na ito para sama-samang papurihan ang ating Ama. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, sa biyaya mo, Panginoon. Ay nahayag na naman ang iyong mensahe sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Nawa, maging inspirasyon namin ito, maging gabay, Panginoon, kung paano namin i-manage, Panginoon, yung mga simpleng pag-aalala, mga hamon namin sa buhay, Lord, at kung ano man ito, Lord. At least alam namin, Panginoon, na Ikaw lang ang kakapitan namin, Lord. At alam namin kung sino kami. We know our identity code. We are your children. Sabihin po natin sa ating sarili araw-araw, I am victorious because I am a child of God. Marami pong salamat sa umagang ito. Panginoon, sa iyo po ang papuri. Sa iyo lamang ang kapangyarihan. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaving.